Ginawang triple ng Education Department ang pondo para sa school-based feeding program. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Si Clazel Pardilla sa report. Pinagkakasya ni Teresita ang 200 pisong kita sa pamamasura sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang apo. Napakahirap po. Minsan po kasi kulang sa budget. Ilang beses ko kayo nakakain sa eskwelahan? Minsan po 2, minsan po 1. Kaya laking pasalamat niya tuwing may feeding program o libreng pagkain na ibinibigay sa eskwelahan ng kanyang 2 apo. Masaya po sila dahil nabubusog po sila. Masigla po sila, masaya. Nakakabawas po sa budget namin yung ganyan. Mahigpit na pinatututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Kaya mula higit 3 bilyong piso, triniple at ginawang 11 bilyong piso ang pondo para sa school-based feeding program. Nasa 160 araw ang feeding days o araw ng pagbibigay ng libreng pagkain at dinagdagan pa ng 15 araw sa mga National Learning Camp. Layo nitong matugunan ang malnutrisyon at itaas ang school performance ng mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng masustansyang pagkain at inumin sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang elementary. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, mahalagang mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga bata, lalo't nabubuo ang utak ng mga bata bago tumungtong ng 5 taong gulang. We have this exam called the Carla exam. It measures the literacy ng bata, yung ability to read. Nag-improve siya, especially at the early grades. So parang pinapakita na the earlier we intervene, mas maganda. Puspusan din ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para matiyak na walang Pilipinong magugutom. Nasa 300,000 kabahayan o katumbas ng 1,500,000 individual ang nakatatanggap ng 3,000 pisong buwanang tulong pambili ng pagkain mula sa ahensya. Gumugulong din ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD na namamahagi ng hot meal o mainit na pagkain. Dapat wala pong Pilipino na magiging gutom. Kung kaya nga po, tinitiyak ng DSWD na nag-harmonize, nag-align yung iba't ibang mga programa at serbisyo ng national government agencies, and that would continue to partner with the private sector so that we could collectively come up with sustainable solutions that would ultimately address the problem on hunger and malnutrition. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.